Chapter 138, Yak Yak. Hindi pa rin makapaniwala ang mga beast folk habang nakatitig sa lugar kung saan tuluyang naglaho ang kanilang alas. Hindi maaari. Nanginginig sa takot at balot ng malamig na pawis, nauutal na nagsalita ang chief. Hindi pa rin niya matanggap ang nangyari sa maalamat niyang golem. Ang Holy Evil Golem. Napakataas ng depensa laban sa physical at magic attacks. Kahit ang mga legendary heroes noon. Wala ring nagawa kundi isil lang ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tapos, nawasak lang siya sa isang iglap. Panaginip ba to? Samantala, nanatiling kalmado ang witch. Parang nagtuturo lamang siya ng isang napakasimpleng leksyon. Dahil lang mataas ang anti-magic defense ng isang nilalang. Hindi ibig sabihin na wala ng magic na maaaring makaapekto rito. Bahagya siyang ngumiti. Kung mas malakas ang isang spell kaysa sa kaya nitong labanan. Hindi ba't natural lang na matatalo ang golem? Mula sa himpapawid, malamig na pinagmasdan ng witch ang mga beast folk na tuluyan ng nabalot ng takot. Wala ni Kay titing naawa sa kanyang mga mata. Mukhang, hanggang dito na lang ang walang saysay ninyong paglaban. Bahagya siyang ngumiti. Kung gayon, panahon na para tuparin ko ang aking ipinangako. Lilipulin ko na kayong lahat. Sa ibaba, nanlaki ang mga mata ng chief. Dahan-dahang itinaas ng witch ang kanyang kamay. Sa isang malamig na tinig, binigkas niya ang pangalan ng panibagong spell. Plasma Sundown. Sa isang iglap, nagliyab ang buong kalangitan. Isang naglalagablab na dagat ng plasma ang bumalat sa himpapawid, naglalabas ng nakakatakot na init habang unti-unti nitong tinatakpan ang buong battlefield. Sa isang iglap, isang napakalaking bola ng nagliliyab na enerhiya ang nabuo sa kalangitan. Naglalabas ito ng nakakasilaw na puting liwanag at matinding init na tila kayang tunawin ang lahat ng madaanan nito. Sa loob lamang ng ilang segundo, nabalot ng nakakapasong liwanag ang buong battlefield. Parang isang maliit na araw ang lumitaw sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Sa ibaba, napapikit ang mga beast folk habang pilit tinatakpan ang kanilang mga mata. Hindi nila kayang titigan ng nakasisilaw na liwanag. Kasabay nito, ramdam nila ang napakalaking presyon na tila dudurog sa kanilang mga katawan. Tuluyan silang napasigaw sa matinding takot. Habang patuloy na nagliliyab ang napakalaking bola ng plasma sa himpapawid. Naliligo sa nakakapasong init ang buong battlefield. Balot ng matinding takot, agad na napasigaw ang chief sa kanyang tauhan. Hoy, dalhin mo na rito yung alam mo na. Bilasin mo. Natarantang tumango ang kanyang nasasakupan. Understood. Sa desperadong pagtatangkang bumili ng oras, sumigaw ang chief patungo sa witch. Teka muna, witch. May mga bihag pa kami. Bahagyang napalingon ang witch. May bahagyang interes ang kanyang titig. Mga bihag. Agad namang itinulak ng isang beast folk soldier ang mga bihag sa unahan upang gawing human shield. Napaiyak sa takot ang mga bata habang pilit silang pinapaharap sa battlefield. Bilisan niyong maglakad. Nakakatakot ka, mister. Anong gagawin niyo sa amin? Ang mga bihag ay agad na nagkunwaring natataranta, sobra-sobra ang kanilang pag-arte. No, ayoko pang mamatay. Help! Kasabay nito, itinuro ng chief ang mga bata habang desperado niyang sinubukang takutin ang witch. Kung ayaw mong patayin namin ang mga batang to, itigil mo agad ang magic mo. Patuloy na sumisigaw ang chief, sinisigurong wala ng paraan para mailigtas ang mga bihag. At huwag na huwag mong susubukang i-teleport ang mga yan. Sa oras na mapansin naming may ginagawa kang teleportation magic, papatayin namin sila agad. Samantala, ang mga bata ay patuloy pa rin sa sobrang OA nilang pag-arte. Habang nakangising parang mga baliw, pilit silang sumisigaw. Please, huwag po kayong maging marahas, mister. Ayoko pong masaktan. Napakunot noo ang beast folk na may hawak sa kanila. Unti-unting tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Ha, bakit parang nakakatakot sila? Lalo siyang natigilan. Sandali, sila ba talaga yung mga batang ikinulong natin sa mga barilay? Samantala, tila walang pakialam ang witch sa kakaibang eksenang nasa harapan niya. Nagpakawala lamang siya ng isang mahinang buntong hininga. Sa isang simpleng kumpas ng kamay, agad na nawala ang napakalaking dagat ng apoy sa kalangitan. Parang hindi ito kailanman umiral. Kalmadong tumingin ang witch sa chief bago siya nagsalita. Kinansela ko na ang attack magic ko. Kaya pakawalan ninyo na agad ang mga batang iyan. Napangisi ang chief, kumbinsidong siya na ngayon ang may kontrol sa sitwasyon. Habang sa likuran niya, ang mga bata ay patuloy pa ring humahagik-jek. Mayabang siyang tumawa. Ang bait mo naman pala. Mukhang ayaw na ayaw mong mamatay ang mga batang to, ano? Lalong lumawak ang kanyang nakakasuklam ng ngisi. Tama, hanggat sinusunod ninyo ang doctrine of complete liberty for humans. Hinding-hindi ninyo hahayaang mamatay ang kahit isang batang tao.
Lalong naging mayabang ang chief habang patuloy niyang isinisigaw ang kanyang mga utos. Sa likuran niya, ang mga bihag ay tuloy pa rin sa sobrang OA nilang pag-arte. Kung ayaw niyong patayin namin ang mga batang to, susundin niyo ang bawat sasabihin namin. Habang nagsasalita siya, lalo pang nagkunwaring takot ang mga bata. Ngunit imbes na pansinin ang pagbabanta ng chief, ibinaling ng witch ang kanyang tingin sa iba pang mga beastfolk. Malamig ngunit matatag ang kanyang boses. Hindi. Pakawalan ninyo ang mga batang iyan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang buong hukbo. Kayong lahat, hikayatin ninyo ang pinuno ninyo na palayain sila. Nagkaroon ng bigat ang kanyang mga salita habang binibigyan sila ng huling pagkakataon. Kung mayroon man sa inyo natutol sa operasyong ito, itaas ninyo ang inyong mga boses. Hilingin ninyong pakawalan niya ang mga bata. Sandaling tumahimik ang buong battlefield. Pagkatapos ay ibinigay ng witch ang kanyang pangako. Kung makikipagtulungan kayo sa akin, isinusumpa ko sa pangalan ko bilang Witch of the Great Tower, na ililigtas ko ang inyong mga buhay. Hindi man lang nag-atubili ang mga beastfolk. Sabay-sabay silang sumigaw habang tinatanggihan ang alok ng witch. Sino ba namang maniniwala sa kalokohan ng isang witch? Gamitin niyo ang mga bata bilang bihag at patayin ng witch. Pati na rin ang dalawang kasama niya. Pahihirapan natin sila hanggang mamatay. Sa likuran ng witch, tahimik na pinagmamasdan ng kanyang dalawang kasama ang eksena. Punong-puno ng pagkasuklam ang kanilang mga mukha. Napabuntong hininga si Orca. Hindi ko inakalang ganito sila kasama. Ang ganitong kahiyahiyang asal ay napakadilim para maituring na isang scherzo. Samantala, malamig namang tumingin si Chaos. Sa halip na protektahan at iligtas ang mahihina, ginagamit nila ang mga bihag bilang panangga para lamang matupad ang sarili nilang makasariling hangarin. Bahagya siyang napailing. Hindi ko akalaing napakaraming barbaro ang walang alam sa tamang asal ng isang tunay na malakas. Wala ba silang kahit kay-titing na hiya? Napabuntong hininga ang witch. Malinaw na sa kanya ang naging resulta. Wala nang saysay ang pakikipag-usap sa kanila. Gaya ng inaasahan, wala na talaga kayong pag-asang magbago. Miss Mera, maaari ka nang kumilos. Samantala, wala pa rin kamalay-malay ang chief ng mga beastfolk. Patuloy siyang nagyayabang habang nakangisi. Ano bang pinagbubulungan nyo riyan? Bilasan nyo na, ibaba nyo ang mga sandatan nyo. At lumuhad kayong nagmamakaawa para sa mga buhay nyo. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungutya, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob lamang ng isang kisap mata, ang mga bihag ay biglang bumaligtad sa kanilang mga bihag. Sa nakakagulat na bilis, sinalakay nila ang mga beastfolk na humahawak sa kanila. Walang nagawa ang mga beastfolk kundi mapasigaw habang mabilis silang nilamon ng dalawang misteryosong nilalang. Makalipas ang ilang sandali, casual na ngumunguya ang kambal habang tuluyan na nilang itinapon ang kanilang inosenteng pagpapanggap. May halatang pagkadiri sa kanilang mga mukha. Alam ko na, pangit talaga ang lasa ng mga brutong to. Tumango ang isa. Yuck, yuck. Pagkatapos ay walang emosyon nitong idinagdag. Mas masarap panganguyain ang mga kutsilyo nila kaysa sa kanila. Napalunok ang chief habang naririnig ang nakakakilabot na tunog ng pagnguya. Tuluyan siyang natigilan. Ha? Sa kabilang banda, nagngisian ang kambal. Sa isang iglap, bigla silang tumalon palayo. Kasunod nito, nagsimulang magbago ang kanilang mga katawan. Ang dati nilang anyong parang mga bata ay natabunan ng isang napakalaking anino. Unti-unti silang naging isang nakakatakot at malahalimaw na nilalang. Habang patuloy ang kanilang nakakabinging pagtawa, rumagasa sila patungo sa hukbo ng mga beastfolk. Parang isang buhay na bangungot, nilamon nila ang lahat ng madaanan nila na nagdulot ng matinding takot sa buong battlefield. Sa isang malakas na pagsabog, nagsaanib ang naglalakihang anino. Mula rito, lumitaw ang tunay na anyo ni Miss Mera. Isa siyang nakakatakot na demoness na may matutulis na pangil at napakalakas na presensya na tila nangingibabaw sa buong battlefield. Habang nakatanaw siya sa mga natatarantang beastfolk, dahan-daang lumitaw ang isang nakakapangilabot ng ngiti sa kanyang mukha. May halong panunuya ang kanyang boses. Grabe, wala na talaga kayong pag-asa. Bahagya siyang yumuko, pinagmamasdan ang mga ito na parang mga insektong walang laban. Kung tinulungan nyo lang sana ako kanina, hindi na sana kayo kailangang mamatay ngayon. Sa paligid niya, nagkalat ang mga katawan ng mga beastfolk na kanina lamang ay puno ng kumpiyansa. Ang mga natitira ay nanigas sa kinatatayuan. Hindi sila makagalaw, hindi rin sila makapagsalita. Mula sa himpapawid, tahimik na pinagmasdan ng witch ang battlefield. Malamig ang kanyang tingin habang ibinababa ang pinal niyang hatol. Mukhang, tapos na ang ating pagsubok. Bahagya siyang napapikit, at gaya ng inaasahan, lahat sila ay nagkasala. Muli niyang ibinaling ang kanyang matalim na titig sa mga beastfolk.
Sa kanya ibinunyag ang tunay na dahilan ng kanyang alok kanina. Sa kabila ng lahat ng kanilang kasalanan. Kung mayroon man sa kanila na nagtangkang iligtas ang mga bata, maaari pa sana naming pinagbigyan ng awa. Sandaling natahimik ang buong lugar. Pagkatapos ay malamig niyang idinagdag. Ngunit, ni isa sa kanila, ay walang gumawa noon. Tuluyan ng naihatol ang kanilang kapalaran. Kung gayon, binibigyan ko na kayo ng pahintulot. Maaari na kayong pumasok. Biglang umalingaw-ngaw ang napakalakas na alon ng mahika sa buong battlefield. Kasabay nito, lumitaw ang naglalakihang kumikinang na magic circle sa himpapawid at maging sa lupa. Napatingala ang natitirang mga beast folk litong-lito sa kanilang nakikita. Ano yun? Sa isang nakakasilaw na kislap ng liwanag, isang nakahod na tao na may hawak na staff ang biglang nagpakita sa gitna ng magic circle. Nanlaki ang mga mata ng chief. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. May biglang lumitaw. Dahan-dahang ibinaba ng bagong dating ang kanyang staff. May halong lungkot at pagkadismaya ang kanyang boses habang nagsalita. Sa totoo lang, umaasa pa ako na kahit isa man lang sa inyo ay may natitira pang konsensya. Tahimik niyang pinagmasdan ng natutulalang hukbo ng mga beast folk. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang katotohanan sa likod ng lahat ng nangyari. Matagal ko nang alam na 2 bata ang ginamit ninyo bilang mga bihag. At ginamit ko ang impormasyong iyon upang subukin kayong lahat. Biglang nanlaki ang mga mata ng chief. Parang binagsakan siya ng langit sa narinig. Habang nakangisi si Miss Mera sa ibaba, ipinaliwanag ng bagong dating kung paano isinagawa ang kanilang plano. Matapos naming mailigtas ang 2 bata, si Miss Mera ang pumalit sa kanilang pwesto. Tahimik niyang pinagmasdan ng mga beast folk na ngayon ay balot ng malamig na pawis at hindi makagalaw sa sobrang pagkabigla. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang paliwanag. At kung sakaling ilabas ninyo siya mula sa mga bariles upang gamitin bilang bihag, may utos si Ellie na hikayatin kayong iligtas ang mga bata. Bahagya siyang napahinto kung mayroon mang kahit isa sa inyo na may natitira pang konsensya. Habang lumulutang sa himpapawid, ibinaba ng nakahod na pigyera ang kanyang huling hatol. May halong lungkot ang kanyang boses. Maaaring, may ilan sa inyo na napilitang sumama sa digmaang ito laban sa sarili nilang kagustuhan. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Kung tumugon lamang sila sa panawagan ni Ellie at sinubukang iligtas ang mga bata, patatawarin ko sana sila. Naging malamig ang kanyang titig. Tumagos ito sa katahimikan ng buong battlefield. Sa ibaba, nanatiling nakatulala ang natitirang mga beast folk. Doon nila tuluyang naunawaan na wala na silang natitirang pag-asa. Sa wakas, ibinigay ng nakahod na pigyera ang pinal na utos. Sige na, patayin ninyo silang lahat. Nagliwanag ang mga mata ng nakamaskarang pigyera habang ibinababa niya ang kanyang walang kompromisong hatol. Nangidlap sila ng mga inosenteng tao. Pinilit silang isugal ang kanilang mga buhay sa pinakaharap ng labanan. At nang magkaroon sila ng pagkakataong iligtas ang mga bata, pinili pa rin nilang pabayaan ang mga ito. Sa ilalim ng dagwang pulang kalangitan, magkakatabing nakatayo ang buong grupo. Tahimik nilang pinagmamasdan ng mga beast folk na ngayon ay nanginginig sa matinding takot. Sa wakas, ibinaba ng nakamaskarang pigyera ang kanilang pinal na hatol. Pagbayarin ninyo sila sa lahat ng kanilang kasalanan, sa pamamagitan ng kanilang mga buhay.